For today's video, tayo po muna ay magluluto ng simpleng pansit. Luluto kami ng pananghalian. Yan po ang pananghalian namin. Ayaw naming mag-rice. Kaya sabi ng mga anak ko, pansit na lang. Ang halo nito ay hindi karne, kundi dilata, mackerel. Ayan. Sawa na kasi kami sa karne-karne. Iwas-iwas muna sa karne. At bukod sa sawa na ay napakamahal. Yung munang mura ang ating gagawin dito. Ayan, tapos sinaluan ko rin niya ng kikiam. Pasensya na kayo sa aking chopping board. Talagang mas gusto ko yung kahoy kaysa doon sa mga binibiling mga yan naman ay laging malinis at pagkakagamit ay binabras. Yan, mas komportable akong gamitin yan. Kahit pagtadtaran mo yan ng mga karne ay ayos na ayos. Kahit saan mo gamitin ay pwede. Yan ang ating kikiam. Gayatin muna natin. Dahil mga bagong galing kami sa sakit, ang daming natatapong kanin. Ayaw magsikain. Mga ano ang panlasa. Matabang. Walang panlasa. Dahil mga galing sa trangkaso. Kaya bigyan muna ng ibang lasa ang ating mga bibig. Luto tayo ng pansit. Ayan. Gayat-gayat lang muna tayo. Hindi pwedeng hindi kakain kasi lalong manghihina. Kailangan magpalakas ang mga bagong galing sa sakit. Dahil parang nag-crave na rin kami sa pansit. Pansit na lang muna. Yan na lang pinakantanghalian namin. Ayan, inubos ko yung 1/4 na kikiam dyan. Pamparami ng halo. Ayan na mag-isa. Lulutuin muna natin itong sibuyas at bawang bago natin isangag-sangag ang kikiam para masarap. Ayan. Atin muna itong papupula-pulahin muna, pa-brown-brownin. Para maganda para mabango. Mag-aromatic siya. Pasensya na kayo, maingay yung alon. Nandito ako sa tabing dagat. Maririnig ninyo ang hampas ng alon sa dalampasigan. Dito na ako nag voice over para may upload ko na at makapag-video ng panibago at mapuran na sa ano. Yan, sasangag-sangag natin yan. Prito-prito ng kaunting-kaunti lang yung oil. Ayaw kasi ng masyadong ma-oil. Kaya talagang kaunti lang ang ginagamit kong oil. Pagka nagkakaedad tayo, dapat ay mag-ingat tayo sa ating kalusugan. Kasi marami ng mga lumalaganap na sakit. Yan, maingay ang hampas ng alon. Maririnig ang hampas ng alon. Doon kasi sa loob ay maingay sila nagkukwentuhan. Kaya dito ako sa tabing dagat. Ayan, halo-halo lang muna. hanggang sa medyo crunchy na. Mas
maganda kasi yung niluluto talaga ito ng maganda ang pagkaluto para pag kinain ay masarap. Kumpara dun sa iluluto mo dun sa paglulutuan mo ng pansit na tubig, mas maganda yung kinakrunchy muna. Nakatakas ako ngayon kasi ang mga anak ko ay mga walang pasok, mga walang face to face, mga modular muna dahil ng mga virus ng ng mga ubot sipon. Laganap na dito sa Cavite ang ubo at sipon. Ayan, aahunin na natin. Ayan, binalik ko na ulit ang sibuyas at bawang. Nilagay ko na ang mackerel. Ating igigisa muna yan. Lagyan natin ng kaunting tubig. Ang bihon ay ibinabad ko na sa tubig. Yan, nilagyan ko na ng toyo at ng timpla, paminta at saka lechon. Ayan, maraming paminta nilagay ko, mas masarap kasi ang maraming paminta. Ayan, masarap po yung aking pansit na yan. Promise, masarap po ang ganitong luto bukod sa karne. Ayan na, hintayin na natin kumulo. Ilagay na natin ang bihon. Yan, lagay na natin ang bihon. Tapos isunod natin na ang gulay. Repolyo. Repolyo lang ang gustong gulay ng mga anak ko. Ayaw nang may carrots. Kaya yun lang ang binili ko. Ayan, nilagay na natin ang repolyo. Kabiak na repolyo. Marami na yan. Sa 1/4 na bihon. Promise, masarap yan mga idol. Talagang masarap. Saglit lamang yan at luto na kasi yan ay binabad na sa tubig. Mabilis na lang lumambot. Pag kulo niyan ay ayos na. Ayan, haluin natin. Masarap nga dyan, malutong-lutong pa ang yan, nilagay na natin ang kikiam na ating kanina pinakrunchy. Haluin na natin.
talaga ito, promise. Kahit simpleng pansit lang, napakasarap. Ah, ang biglang pag-crave sa pansit ay talagang napakainam. Yan lang ang kagandahan sa buhay. Pag gusto mo nang kumain ng ano, luto ka lang, magsipag ka lang. Ayan, paluto na ang pansit. Ang sarap-sarap.